Urgenting balita. Sa gitnang silangan, nangako ang Iran na gaganti matapos kumpiskahin ng Estados Unidos ang isang kargamentong barko ng Iran sa gitna ng krisis sa Strait of Hormuz. Tinawag ng pamahalaang Iranian ang aksyon bilang armadong pamimirata at ginawa itong karagdagang palatandaan na ang tigil putukan ay nasa bingit na ng pagkasira. Ngayong ika-20 ng Abril, 2026, ang inaakalang pagkakataon para sa bagong pag-uusap ay muling nauwi sa tensyon, banta at direktang presyon laban sa Tehran. Ang nangyari ay diretsahan. Ayon sa Estados Unidos, hinarang ng destroyer ang barkong Iranian na Tosca matapos subukang suwayin nito ang naval blockade sa mga daungan ng Iran. Ayon sa Associated Press, ilang beses nagbigay ng babala sa loob ng 6 na oras. Pagkatapos noon, tinamaan ang barko sa makina, nawala nito ng kakayahang magpatuloy sa biyahe at tuluyang inakyat ng mga sundalong Amerikano. Sino ang nasa gitna ng bagong bangayan nito? Sa isang panig, ang gobyerno ni Trump, ang Central Command ng Estados Unidos at ang mga sundalong nagpapatupad ng blockade. Sa kabila naman, ang pinagsamang powersang militar ng Iran, si Pangulong Masoud Pezeshkian at ang diplomasyang Iranian na ngayon ay inaakusahan ng Washington ng pagsabotahe sa anumang totoong pagkakataon ng pag-uusap. Ang pangalan ng barko ay naging simbolo ng bagong yugto. Hindi na lang ito banta sa salita, kundi pisikal na aksyon na may pagsamsam sa dagat at mensaheng militar. Ang oras at lugar ng pangyayari ay napapakita ng laki ng krisis. Naganap ang pagsamsam noong Linggo sa Golpo ng Oman malapit sa kipot ng Hormuz, mahalagang ruta ng pandaigdigang langis kung saan pinakamabigat ang sitwasyon. Nagpatupad ang Estados Unidos ng blockade sa mga pantalan ng Iran mula nakaraang Linggo, habang muling nagpatupad ng Iran ng mga paghihigpit sa paglalayag sa reyon. Ayon sa Washington, sinubukan ng kargamento na lampasan ng harang. Tugon ng Tehran, mula China ang barko at ilegal ang paglapit dito. Agad na tumindi ang retorika ng Iran, ngunit may ibang mahalagang pangyayari. Hindi na banta lang ang blockade, naging aktwal na operasyon na ito may pagharang, pagpapaputok at pagkuha ng kontrol sa barko. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang Hormuz ay dinaraanan ng halos ika-5 bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis, pati gas, pataba at estratehikong kargamento. Iniulat ng Reuters na nitong Lunes, halos tumigil ang trapiko sa kipot na may 3 tawiran lang sa loob ng 12 oras. Sa madaling salita, hindi na lang sa salita umiikot ang tensyon. Nahadlangan na nito ang mga ruta, natatakot ang mga kumpanya ng siguro, tumataas ang presyo ng kardamento at lumalawak ang takot. Nakuha na ng merkado ang mensahe. Sa parehong oras, iniulat ng Reuters na tumaas ng 4.8 ang presyo ng bariles ng Brent. Dahil sa takot ng mga mamumuhunan sa posibleng pagbagsak ng tigil putukan at panibagong yugto ng pag-atake at gantihan, nangyari ito. Kasabay nito, pumasok sa malabong kalagayan ang diplomasya. May inaasahan sanang panibagong round ng pag-uusap sa Pakistan na may paghahanda sa seguridad sa Islamabad at maagang pagdating ng mga Amerikanong grupo. Meron. Nagpahiwatig ang Iran na hindi muna sasali. Ang tigil putukan hanggang Miyerkules ay nananatiling marupok at hindi tiyak. Sa praktika, ang pagkakahuli ng barko ay nagpalala ng negosasyon at nagdagdag pa ng internasyonal na presyon. Nagpahayag ng pag-aalalang sina sa pagharang at nanawagan ng pagpipigil at pagbabalik ng normal na pagdaan sa kipot. Mahalaga ito dahil, ayon sa Reuters, ang Beijing ang pangunahing bumibili ng langis mula sa Iran. Sinusubukan ng pananalita ng Iran na ipakita ang lakas sa pamamagitan ng pagtawag sa operasyon bilang armadong pagnanakaw sa dagat. Pero ang nakikita ngayon ay isang rehimen na naiipit dahil sa lalong tumitinding presyon sa dagat, sa ekonomiya at sa negosasyon. Nagbabanta ang Iran na gaganti. Dahil alam nito na kung mauulit ang ganitong uri ng pagsamsam, lalo pang mahihirapan ang kanilang kakayahan na mag-export, pondohan ng kanilang aparatong pang-estado at kontrolin ang krisis. Ang ipinangakong pagganti ay hindi mula sa katatagan, kundi sa tumitinding tensyon na may kaba, pagod at pagkawala ng kontrol. Maluba ang posibleng kalalabasan. Ang nagsimula bilang pagsamsam ng barkong may kargang karbon. Ngayon, maaari itong magbukas ng mas mapanganib na yugto sa Golpo.
Nangga kung gaganti ang Iran, patuloy ang presyon ng Estados Unidos at sentro pa rin ng alitan ang kipot ng Hormuz kaugnay ng enerhiya, kalakalan at lakas militar. Ito ay isang konkretong aksyon sa dagat na may agarang epekto sa klima ng reyon at sa pandaigdigang merkado. Ang tanong ngayon ay, paano tutugon ang Teheran? At mahalaga ang sagot na yan dahil anumang bagong pag-atake, pagharang, o anumang pagtatangkang siray ng blockade ay maaring magdala ng krisis sa ibang antas. Ginagamit ng Iran ang pariralang armadong piracy para subukang gawing isyong pampulitika ang insidente. Pero ang totoo, inilantad ng pagkakasamsamang kahinaan, pinataas ang tensyon at ipinakita na pumasok na sa mas matinding yugto ang labanan.